Yung pong abuse na pinag-uusapan natin mga kapatid, hindi lamang po ito physical abuse ha, maging verbal abuse ay kasama po dyan. Kasi minsan may mga babae, may mga naririnig ako, hindi naman po ako yan, hindi naman po ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero, ikatakot-takot naman na pangmumura or pangmamaliit, 'di ba? Yung naririnig mo, pang-aabuso na po iyong matatawag. Yes, totoo po yan, Miss Cheryl. Ang tawag po dyan ay psychological violence. Kasi po sa ilalim po ng VAUSI Law or an RA 9262, meron pong physical violence, meron pong sexual violence, meron pong psychological violence, at meron din pong economic abuse. So, apat na klase pong abuse yan. Psychological, economic, physical, and then sexual. And sexual. Sexual abuse. At pwede po yan ha, kahit asawa nyo. Totoo po yan. Diba? Kahit asawa po. Oo, kahit asawa nyo. Hindi po, kasi may mga pagkakataon na nakakapunta tayo sa mga liblib na area o yung mga parang ang laging sinasabi po, bakit umabot po sa 8 yung anak nyo? Ang bata-bata mo pa. Hindi ko naman po matanggihan, nagagalit po sa akin si Mister pag tumatanggi ako. Hindi nila maproteksyonan yung sarili nila. So the reason why we're discussing this is para alam nyo po yung mga karapatan nyo na hindi po kayo pag-aari ng inyong asawa. May karapatan pa rin po kayo kahit mag-asawa kayo bilang isang babae. Kailangan po may karapatan kayong proteksyonan nyo ang inyong sarili. At pag alam nyo, empowered kayo, alam nyo yung inyong mga karapatan, this is something na you could discuss with your husband, with your partner. Kung ayaw makinig, hindi na po dapat tayo pumapayag sa ganoon. Kaya ang mga kalalakihan, dapat din po kayong tumutok para naiintindihan nyo po na hindi natin nilalahat ng kalalakihan, Pero maganda rin po na alam nyo rin yung boundaries, diba? Kasi minsan pag gano'n yata, pag mag-asawa, kala nila, pag may may-ari okay na, lang, di ba? oo. Ay, hindi po yan. Talagang totoo po na meron pong karapatan ang mga kababaihan na tumanggi kapag ayaw nilang makipagsiping or ayaw nila talagang patulan ang isang manliligaw, isang boyfriend. Yes, oo. No means no, right? Nauso yan nung medyo kabataan natin. And it still holds true hanggang ngayon. Pag sinabi ng babae, ayoko, irespeto natin. Oo, irespeto po ninyo. Okay. So, ang sinasabi doon sa yung klase ng abuse, mga 4 na klase ng abuse, pinakamahirap daw, psychological abuse, napatunayan. Medyo, sa totoo lang po, for a prosecutor, based on experience, and yung mga petition for review din kasi sa mean umaakyat yan. So nababasa ko yung mga iba't ibang kaso, hindi lang yung kaso ko. Ang psychological violence po na dinadanas sa mga kababaihan, yun po ay isang, kunyari po, verbal abuse, abandonment is actually considered as psychological violence, yung anything that would cause emotional anguish, suffering, mental anguish do sa babae, yun po ay makukonsider na psychological violence. Pero paano mo nga naman ipapatunayan? Wala kang pasa, diba? Wala kang black eye. Pwede mo po mapatunayan. Isa sa mga ebidensyang tinitingnan namin mga piskal ay psychiatric report. Okay? Psychiatric report galing po sa isang psychologist or psychiatrist. Isa po itong patunay na dahil po sa mga pinagdaanan nyo sa inyong partner, whether it's abandonment, infidelity, right? Or verbal abuse, mapapakita dun sa psychological report that the victim is suffering from depression, mga ganon, anxiety because of the abuse. Kasi syempre, kung araw-araw ka ba namang minumura, or sinasabing wala kang kwenta, or hindi kita mahal, or sana hindi ka nalang nabuhay, it causes this effect on your mental health na you get anxious, you get depressed, and then with the psychiatric report na pag pumunta po kayo sa PGH, alam ko po, libre yung mga ganyan. And there are women centers po. Like, ang alam ko po, yung kay
Attorney Katrina Legarda, may ganyang services, social workers, psychiatrists. Once you prove na meron kayong naging depression that would lead you to take medication, pwede pong maipataw. Now, there are also instances naman po na hindi kailangan ng psychiatric report. For example po, abandonment ng husband. So, all you have to do is prove wala ka nang na-receive na sustento, naninirahan na sa ibang lugar. You can prove through text messages, emails. You're begging your husband na nagmamakaawa ka, bumalik ka na sa akin, wag mo kaming iwan. Pero hindi ka sinasagot. So, isang pruweba na rin yon sa psychological violence. So, hindi naman po tayo limited lang sa psychiatric report, but there are ways to show na natatanggap mo or na experience mo yung pang-aabuso sa'yo na naka-affect sa mental health mo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.